Sir Edward, andyan po sa labas Ma'am Jasha. Napakunot ang noon ni Edward sa sinabi ng kanyang assistant. Ba't daw siya nandito sa opisina? Nagtatakang tanong ni Edward kay Joe na kanyang assistant. Hindi niya po nasabi sir pero gusto niya daw po kayo makausap. Sa kamukha pong galit. Papasukin mo siya. Utos ni Edward at muling ibinaling ang kanyang paningin sa mga dokumento na kanyang binabasa kanina. Yumuko na lamang sa kanya si Joe at lumabas na ng kanyang opisina. Hindi naman labag sa loob ni Edward na pinuntahan siya ni Jasha sa kanyang opisina. Hindi lang siya sanay sa ganon kahit pa matagal na silang magkasintahan. Hindi pa lumilipas ang 1 minuto ay nakangiti nang pumasok si Jasha sa kanyang opisina. Hindi nakaligtas sa paningin ni Edward ang suot nitong mamahaling gamit. Ang dala nitong branded bag, ang suot nitong branded shades, at kung ano-ano pa mamahaling gamit. Hi babe! Nakangiting bati ni Jasha at umupo sa upuan sa harapan ng lamesa ni Edward. What are you doing here? Seryosong tanong ng lalaki. Grabe ka naman. Hindi ka ba masaya makita ako ngayon? Napasimangot si Jasha nang banggitin niya ang salitang yon. Alam ko hindi ka nandito para bisitahin ako. Ano sadya mo? Napatikim si Jasha. Tinanggal niya ang suot niyang shades at tumingin ng seryoso kay Edward. Napataas ang kilay ni Edward na mapansin niya ang tingin ni Jasha. Let's end our relationship. Seryosong sambit ng babae na hindi man lang tinatanggal ang kanyang tingin kay Edward. Napakunot ang noon ng binata, ibinaba ang hawak na ballpen. Why? Hindi ka ba masaya sa relationship natin? Come on, huwag ka na magpanggap. Sakal na ako sa'yo. Alam ko namang hindi mo talaga ako mahal Sana una pa lang sinabi mo na sa akin pang display lang pala ako sa public. Para naman aware ako sa mga hindi ko pwedeng gawin, di ba? Natatawa ang sabi ni Jasha at umayos na upo habang nakatingin kay Edward. Napangisi naman si Edward at tumayo. Sa tagal natin magkarelasyon, hindi mo pa rin talaga ako kilala. Sambit ni Edward at tumayo. Naglakad siya papunta sa harapan ni Jasha at seryosong tumingin sa babae. Kung ayaw mo makapaghiwalay sa akin, aalis ako ng bansa. Napakunot ang noon ni Edward habang nakatingin sa babae. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa dalaga at hinawakan ang armchair ng upuan ni Jasha. Amoy na amoy ni Jasha ang hininga ni Edward dahil sa sobrang lapit nito sa kanya. Napatitig siya sa mga mata ng binata, pababa sa ilong nito na sobrang tangos, maging sa mapupulang labi ni Edward. Napalunok siya ng ilang beses. Ganon din ang lalaki. Nakita kasi nito ang kagandahan ni Jasha. At saan ka naman pupunta? Napaisip si Jasha dahil hindi niya naman alam kung saang bansa siya pupunta. Hindi ko pa alam pero aalis ako. Napangisi si Edward at umayos ng tayo. Para namang nabunutan ng tinik si Jasha at nakahinga ng maluwag. Hindi kasi siya sanay na ganon sila kalapit sa isa't isa. Go! Umalis ka kung gusto mo. Hindi kita pipigilan. Ha! Gusto mo akong umalis. Tas ayaw mo makipaghiwalay sa akin. Hindi makapaniwalang sambit ng babae. Yeah. In the first place, ikaw naman na may kasalanan kung ba't girlfriend kita ngayon. Sambit ni Edward at muling umupo sa kanyang upuan. Hoy, huwag mo kong sisisihin sa kapalpakan mo Kung di mo sana ako hinila, papunta sa mga magulang mo para magpanggap na girlfriend mo, di wala tayo ngayon dito. Hindi ko naman. Alam na mahuhulog ako sa'yo. Bulong ni Edward pero narinig pa rin yun ni Jasha. Sabi mo? Tanong muli ng babae. Dahil gusto niyang marinig muli ang sinabi ni Edward. Pakiulit nga. Tumayo si Edward at lumapit sa kanya. Inawakan siya nito sa bewang. Iniupo sa lamesa
at diretsong tumingin sa mga mata ni Joshua. Gulat na gulat naman ang babae sa ginawa sa kanya ni Edward, ni hindi nito magalaw ang katawan dahil nasa magkabilang braso niya ang kamay ni Edward. Do you want to hear it again? Nakangising tanong ng lalaki. Napadako ang tingin nito sa labi ni Joshua na mapula dahil sa lipstick nito. Hindi yun gaano kakapal. Sapat lang para magkakulay ang kanyang labi. Magsasalita pa sana si Joshua, ngunit hindi natuloy ang kanyang sasabihin. Nang bigla na lamang siyang halikan ni Edward sa noo. I really love you, Joshua. So don't ask me again about breaking up with you. Dahil hindi ako makakapayag na mawala ka sa akin. Naintindihan mo? Seryosong sambit ni Edward, kaya dahan-dahan siyang tumango. I want to kiss your lips so badly. Malalim na napahinga si Edward habang nakatingin sa labi ni Joshua. Kanina niya pa pinipigil ang halikan ng dalaga, pero this time, parang hindi niya na kayang pigilan ang sarili. Napatitig si Joshua sa labi ni Edward at walang pakundangan na inilapit ang sariling labi sa labi ng lalaki at napapikit siya nang magdampi ang kanilang labi. Habang si Edward naman, hinawakan ang batok ni Joshua para suportahan ito. Mabilis na napabangon si Edward dahil sa kanyang napanaginipan. Unti-unti na namang tumulo ang kanyang luha dahil sa kanyang panaginip. Yun kasi, ang huling pag-uusap nila ni Joshua bago ito lumipad papunta ng Korea para magbakasyon. Hindi niya alam na yun na pala ang huli nilang pagkikita. Ilang buwan niya itong pinapahanap sa kung kani-kanino. Pero hanggang ngayon, wala pa ring updates patungkol sa babae. Any updates? Kunot noon niyang tanong, pagpasok sa conference room. Wala pa po, sir. Pero patuloy pa rin po ang rescue team sa pag-aanap sa kanya. Hindi po sila tumitigil, kagaya ng utos niyo. Mabilis na sagot na assistant niyang si Joe. What? Ilang buwan na nakakalipas, pero ni isang clue kung buhay ba siya o patay na, wala kayong may bigay? Galit na sigaw ni Edward at napahawak sa ulo nito. Ilang buwan na siyang walang maayos sa tulog dahil sa kakahanap sa kanyang kasintahan. Nagbigay na rin siya ng pabuyas sa kung sino man na makakapagturo o makakakita dito, pero ni isa wala makapagbigay ng kinaroroonan ni Joshua. Ginagawa naman po namin lahat ng inuutos ni Sir. Pero hindi po natin sila mapipilit kung hindi po talaga nila makita si Ma'am Joshua. Nakakunot na saad ng isang staff. Just do what you can. Hindi pwedeng tutungangan na lang tayo dito at walang gagawin. Buhay ng fiancé ko ay nakasalalay dito. Pero sir, paano po kapag wala na talaga si Ma'am Joshua? Napatigil sa pagtatanong ang kanyang assistant nang suntukin ni Edward ng lamesa. Dahil sa galit na tingin ni Edward kay Joe, natahimik ang lahat. Hindi patay si Joshua. Naintindihan niyo? Dahan-dahang tumango ang lahat ng nasa loob. Hindi nila magawang tumingin ng diretso kay Edward dahil sa galit nitong ekspresyon. Kung pwede lang na siyang maghanap kay Joshua gagawin niya. Pero wala siyang lakas kundi ang mag-utos na lamang para mahanap ang kasintahan. Galit na tumayo si Edward at lumabas ng conference room. Dumiretso siya sa kanyang opisina at inis na umupo ng kanyang upuan. Ba't mo pa kasi tinanong yun? Lalo tuloy nagalit. Sambit na isang staff kay Joe. Naisip ko lang. Kasi halos 6 na buwan na tayo naghahanap kay Ma'am Joshua. Pero wala pa rin tayo nakikita. Correction. 7 months na tayo naghahanap. Anyway, Joe, tawagan mo na lang ulit yung rescue team. Sabihin mo wag silang titigil dahil kapag tumigil sila, yari sila kay Sir Edward. Napahilamos naman sa mukha si Joe dahil maging siya naiinis na rin kakahanap kay Joshua. At kahit isang clue tungkol sa babae wala siyang makita. Kaya naisip niya ng patay ito. Pero si Edward, malakas ang pakiramdam na buhay pa ang kanyang pinakamamahal na kasintahan. Joshua,
Bumangon ka na dyan, pupunta ka pa ng palengke para magtinda. Napabalikwas ng bangon si Joshua dahil sa sigaw ng kanyang nanay Beth. Nay, ang aga pa po. Pagdadahilan niya at nagtalokbo ng kumot. Maaga ka dyan. 8:00 na. Wala ka nang mabebenta kung tatanghaliin ka pa. Inis na bumangon si Joshua at ginulo ang kanyang sariling buhok. Ito na naman ang kanyang ina na pinipilit siyang bumangon ng maaga para magtinda sa palengke. Pero ang totoo, hindi pa naman talaga 8:00. Kahit antok na antok pa siya, pinili niya na lang na bumangon para tulungan ng kanyang nanay na mag-ayos na ititinda nila sa palengke. Nasanay na lang siya na ganito palagi ang eksena sa bahay nila. Nay, may kape po ba? Inaantok niyang tanong. Meron dyan. Magtimpla ka na lang. Itim nga lang yan, puro. Natatawang sambit ng kanyang ina. Lagi naman. Natatawa din niyang sagot at pumunta sa kusina para magkape. Dalawa na lang sila ng kanyang nanay ang magkasama sa buhay. Hindi niya alam kung nasa na ang kanyang ama, pero hindi niya yun inaalala dahil para sa kanya, sapat na ang kanyang nanay dahil masaya naman sila kahit ganun lang ang kanilang pamumuhay. Nay, sasama ka po ba sa palengke para magtinda? Seryosong tanong ni Joshua sa kanyang inay bago humigop ng kape. Oo naman. Baka maloko ka na naman. Sayang ang kikitain. Natatawa nitong sagot. Nanay, 1 beses lang naman yun. At saka matagal na yun. Alam ko naman ang gagawin ngayon. Nakangiting sagot naman ni Joshua. Sus, ayan ka na naman. Tulungan mo na nga lang ako dito. Napangiti na lamang si Joshua sa kanyang nanay at tinulungan na itong talian ng mga sitaw na kinuha nila sa kanilang taniman. Nang sumapit ang 6:00, madilim-dilim pa pero si Joshua at ang kanyang ina nagsimula nang maglakad papunta sa palengke para magtinda. Nakangiti pa siya habang buhat-buhat ang basket na puno ng gulay. Ang ibang paninda pa nila, ipapakuha na lang nila sa kanilang katulong na kargador na si Harold. Nay, umupo ka na lang po dyan. Ako na mag-aayos na ititinda natin. Napangiti naman ang kanyang nanay habang pinagmamasdan si Joshua na nagbubukas ng tindahan. Laking pasasalamat niya. Dumating sa kanyang buhay si Joshua. Dahil din sa dalaga, muling nagkakulay ang kanyang mundo na dati sobrang dilim na. Hindi nga nito alam ang gagawin nang mawala ang kanyang anak dahil sa isang aksidente na kasama ang kanyang asawa. Pero may takot siyang nararamdaman kung sakaling mang kunin sa kanya si Joshua. Naipasok na po tayo sa loob. Nakangiting inalalayan ni Joshua ang kanyang nanay. Ngumiti na lamang ito sa kanya. Iniisip ng nanay Beth na sulitin na lang ang pagkakataon habang nasa kanyang poder pa ang dalaga. Hanggat walang nangyayaring masama, hindi niya hahayaang mawala sa kanyang tabi si Joshua. Nang maayos na ang lahat ng paninda, unti-unti na ring dumami ang tao sa palengke. Ang ibang tindera, busy na rin sa kanilang ginagawa. Joshua, good morning! Masayang bati ng isang tindera sa harapan ng kanilang tindahan. Ano ba yan? Malulugi na naman kami nito ngayon. Natatawa pang dagdag ng isa. Bakit naman po? Kasi, halos lahat ng poging bumibili sa palengke. Dito palagi sa tindahan niya pumupunta para bumili. Sa puti at kinis mo ba namang yan eh? Napakamot na lang ng ulo si Joshua sa sinabi nito. Yun naman palagi ang kanyang naririnig. Hindi niya rin alam kung bakit maputi siya at maganda. Hinahayaan niya na lang ang mga ito dahil wala din namang ginagawang masama sa kanya. Joshua, ito na ba yung paninda nyo? Saan ko ito ilalagay? Dito na lang sa loob, salamat ha. Wala yon. Trabaho ko naman to eh. Tsaka, Joshua, libre mo akong tinapay mamaya ha. Oo, gusto mo pa may kasamang juice eh. Ayun, sakto. Mainit ang panahon. Natawa na lamang silang dalawa dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Hindi man nararamdaman ni Joshua
na may gusto si Harold sa kanya. Alam naman ito ng kanyang ina. Simula kasi, nang dumating si Joshua, hindi na maalis sa kanyang tabi si Harold na alaman tungkol sa dalaga. Naging matalik niya na rin kaibigan si Joshua. At hindi rin alam ang gagawin ko sakali mang mawala ng tuluyan ng babae. Kaya't hanggat maaari, ayaw nilang bumalik ang alaala nito simula na makita nila ito sa tabing dagat sa kanilang probinsya. Hanggang sa bumalik na naman sa alaala ni Harold, ang gabing nakita nila si Joshua sa tabing dagat, kasama ang tinuturing na ina ngayon ng babae. Nay, huwag na po tayong pumunta sa tabing dagat. Wala na po si Itay eh. Sambit ni Harold sa matanda. Pero ang matanda ay desididong pumunta sa tabing dagat para hintayin ang kanyang asawa at anak. Hindi, Harold. Dadating sila. Tara na at samahan mo ko. Nakangiting sambit nito sa binata. Nanay Beth, umuwi na po tayo. Hindi nga. Sigaw ng matanda. Nandun sila sa tabing dagat. Hinihintay ako. Tara na. Mabilis itong naglakad palabas ng kanyang bahay para pumunta sa tabing dagat. May dala pa itong ilawan para may ilaw sila sa daan. Mabilis naman siyang hinabol ni Harold para pigilan. Pero ang matanda, desidido pa rin pumunta. Ayaw magpapigil, kaya walang nagawa si Harold kundi samahan ito. Matagal na siyang tumutulong sa pamilya ni Nanay Beth dahil kaibigan niya ang anak nitong si Nestor na namatay kasama ang ama sa dagat. Simula nang mawala ang dalawa, si Harold na ang tumutulong at nag-aalaga sa matanda. Nang makarating silang dalawa sa tabing dagat, sigaw na sigaw si Nanay Beth sa pangalan ng kanyang asawa at anak. Si Harold naman, umiiyak na lang sa isang sulok. Patuloy na naglalakad ang matanda. Sinusundan naman siya ni Harold para masigurong walang mangyayaring masama dito. At habang naglalakad ang matanda, may napansin siya sa di kalayuan. Walang pag-aalinlangan niya itong pinuntahan. Nay, saan po kayo pupunta? Sigaw ni Harold at tumakbo palapit sa matanda na ngayon nakaupo sa buhanginan. Napatakip ng bibig si Harold nang makita ang isang babaeng nakahandusay sa buhanginan. Harold, tulungan mo ako, bilis! Sabi ni Nanay Beth. Mabilis namang sumunod si Harold at tinulungan ang matanda. Dalhin natin siya sa ospital. Napakunot ang noon ni Harold pero sinunod niya na lang ang sinabi ng matanda. Doon, nagsimulang magbago ang buhay ni Nanay Beth at Harold. Parang nakalimutan nilang may problema silang kinakaharap at parang nawala ang lahat ng kanilang alalahanin dahil nandyan si Joshua para pasayahin sila. Joshua, pabili nga ako nito. Nakangiting tinuro ng babae ang gulay at binigay naman yun ni Joshua. Selfie muna tayo, post ko sa TikTok. Ang ganda-ganda mo kasi eh. Napailing na lang si Joshua bago humarap sa kamera at malaking ngumiti. Samantala, Sir? Kinakabahang tanong ng assistant ni Edward dahil masamang nakatingin si Edward sa kanyang cellphone. Find this girl. Alamin mo kung saan siya nakatira. Her age, her full name, and fuck. Sana hindi siya si Joshua. Galit na utos ni Edward sa kanyang assistant at binigay kay Joe ang cellphone. Laking gulat naman ang lalaki na makita ang litrato ni Joshua. Pero ibang-iba sa Joshua na kakilala nila. Normal lang ang pananamit nito. Medyo magulo ang buhok, pero ang kutis at muka, kuhang-kuha na kagaya kay Joshua. Dahil nagtataka na rin si Joe kung sino ba talaga yon, agad niyang inalam ang background ng babae. Pero ang kanya lang nalaman kung saan to nakatira. Sir, alam ko na po kung saan nakatira yung babae, pero wala po ako makita impormasyon tungkol sa kanya. Maging ang pangalan niya hindi ko rin po alam eh. What? Ba't wala ka nakita information about her? Galit na tanong ni Edward. Malakas ang kanyang kutob na yung babaeng nakita niya sa picture ay si Joshua. Pero nagtataka siya kung ba't hindi man lang siya tinawagan ito. I'm sorry, sir. Saan siya nakatira?
Somewhere in Luzon po. Gusto kong pumunta ka sa lugar na yan at alamin na lahat tungkol sa kanya. Naiintindihan mo? Sir? Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, pumunta ka sa lugar nila at alamin mo lahat ng tungkol sa kanya. Huwag kang babalik ng Maynila hanggat wala kang magandang balita sa akin. Seryosong sambit ni Edward kay Joe. Kabadong-kabado naman ang kanyang assistant sa pinag-uutos niya. Pero wala naman to sa posisyon para magreklamo. Yes, sir. Sagot na lamang ni Joe at yumuko kay Edward bilang paggalang. Napahinga ng malalim si Joe nang makalabas ng opisina ni Edward. Gusto niya na lamang umiyak dahil sa pagpapahirap na ginagawa sa kanya ni Edward. Lahat ng utos nito, pahirap ng pahirap. Ba't ka nakabusangot dyan? Pinagalitan ka. Alam mo, sana, barilin na lang ako paglabas ko mamaya ng kumpanya. Sagot niya na mas lalo ikinatawa ng staff. Baliw, ano ba nangyari? Inutusan akong pumunta ng probinsya para mag-imbestiga? Nakasimangot na sagot ni Joe. What? Wala naman akong choice, no? Kundi sundin siya. Boss ko siya eh. Bagsak ang balikat na bumalik si Joe sa kanyang lamesa para magsimula ng kanyang pag-iimbestiga. Agad niya rin namang sinunod si Edward dahil ayaw niyang mawala ng trabaho. Habang si Edward naman, hindi na makapaghintay sa resulta ng pag-iimbestiga ni Joe. Gusto niya nang malaman kung yun ba talaga ang kasintahan niya. Joe, sasama ako sa probinsya. Sabit ka agad ni Edward nang tawagan niya ang kanyang assistant. Pero sir, malayo po at delikado. I don't care. Gusto ko ako mismo makaalam kung siya ba talaga si Joshua o hindi. Sagot ni Edward at binaba ang tawag. Wala na siyang pakialam kung gaano pa kahirap ang gagawin niya o kahit pa mapahamak siya. Basta makita niya lang ang taong mahal niya, masaya na siya. Masiguro niya lang na buhay si Joshua, mapapanatag ang kalooban niya. Lumipas sa mga araw, nakarating na sila sa probinsya kung saan nakita si Joshua. Kumuha sila ng hotel para doon mamalagi ng ilang linggo. Sir, punta po muna ako sa bayan. Susubukan ko rin po kung makikita ko siya doon. O kaya naman, makakuha ako ng karagdagang impormasyon. Tumango lamang si Edward at pumasok na sa loob ng kwarto na kanilang kinuha. Nang makarating si Joe sa bayan, para bumili ng kanilang gagamitin sa loob ng ilang linggo, napadaan siya sa bilihan ng gulay. Hindi naman siya bibili, pero dahil sa litrato na kanilang nakita ni Edward, malakas ang kutob niya na dito yun sa gulayan. Napadaan si Joe sa isang nagbebenta ng gulay at narinig niya ito nag-uusap. Alam mo, sobrang swerte talaga ni Aling Beth kay Joshua, no? Ang laki ng kita nila araw-araw. Sobrang ganda ba naman kasi? Napakunot ang noo ni Joe sa kanyang narinig. Kaya nga, pero hindi naman niya anak si Joshua, hindi ba? Pinagtataha ko din yan. Siguro kamag-anak nila na galing sa Maynila. Maputi si Joshua eh. Naguguluhan si Joe sa kanyang mga naririnig. Pero alam niyang clue na yon para mahanap niya ang kasintahan ni Edward dahil sa pangalan pa lang. Naglakad-lakad pa si Joe sa ibang nagtitinda sa gulayan at sa hindi kalayuan natatanaw niya na si Joshua na malawak ang ngiti habang binibigay ang binili ng isang customer. Napatakip siya sa kanyang bibig dahil kamukhang-kamukha ni Joshua ang kasintahan ni Edward. Tama nga siya ng hinala. Pero para masiguro kung si Joshua nga yun, naglakad siya palapit. Kinakabahan siya habang naglalakad palapit sa dalaga. Good morning, sir. Ano po sa inyo? Nakangiting tanong ni Joshua na makita si Joe sa harapan ng kanilang tindahan. Napakunot naman ng noo ang lalaki na hindi siya makilala ng babae. May prutas ba kayo dito? Meron po, sir. Ano po prutas? Apple and grape sana. Anong pangalan mo? Joshua po. Bakit po? Wala naman. Magkano lahat? Iisang pangalan. Pero nagtataka siya kung ba't di siya naaalala ni Joshua. Kamukhang kamukha niya ang dalaga. Pero ang pananamit at ang lagi nitong pagngiti,
Hindi karaniwan para kay Joe. Kilala niya si Joshua na laging seryoso ang itsura. Mayaman, laging branded ang gamit. "Thank you, sir. Balik po kayo." Nakangiting sambit ni Joshua bago inabot kay Joe ang binili nitong prutas. Nagtataka pa ring umalis si Joe sa harapan ni Joshua. Kailangan niya pang malaman ang tungkol sa babae. Lahat ng pangyayaring iyon nakita ni Harold. Mabilis itong lumapit kay Joshua at pumasok sa loob ng tindahan. "Kilala mo ba yun?" Kunot noong tanong ni Harold. "Hindi." "Kung makatingin kasi sa'yo, parang kakilala ka niya eh." "Ano ka ba? Halos lahat ng bumibili ditong lalaki kagaya niya. Napapatitig sa akin. Sa ganda ko ba naman na to?" Pagbibiro ni Joshua at inilagay pa ang kanyang buhok sa likuran. Natawa na lang din si Harold at hindi na inisip pa yon. Habang si Joe naman, mabilis na bumalik ng hotel kung saan namamalagi si Edward. Mabilis siyang pumasok sa kwarto. Nadata niya si Edward na nakaupo sa sofa at nakaharap sa laptop. "May nakuha ka bang impormasyon?" "Yes, sir. Joshua po ang pangalan niya." Panimula ni Joe kaya mabilis na patingin sa kanya si Edward. "Pero may masama po akong balita. Hindi niya po ako nakilala nung bumili ako sa tindahan nila kanina. Kung siya po si Ma'am Joshua, makikilala niya ako agad dahil assistant niyo po ako. Pero hindi niya po talaga ako nakilala." "What? Sigurado ka ba?" "Yes, sir. Tindera siya sa palengke. Joshua ang pangalan niya. May kasama siya sa bahay. Nanay Beth yung tawag niya. Malakas ang kutob ko na siya si Ma'am Joshua." "Ano pa napansin mo sa kanya?" "Yung pananamit niya nag-iba, pati personalidad. Palagi na siya nakangiti. Hindi naman siya kagaya ng dati. Di ba seryoso yun?" Natahimik si Edward at napaisip. Kung hindi nakilala ni Joshua si Joe, malaki ang posibilidad na hindi rin ito kilala si Edward. Dalawa lang po yan. Kung hindi siya si Ma'am Joshua, baka yun ang dahilan kung ba't di niya tayo kilala. O hindi kaya siya si Ma'am Joshua, pero nagkaroon siya ng amnesia. At lalong nagtaka si Edward dahil sa mga posibleng chances na sinabi ni Joe. Pero, isa lang ang kailangan niyang gawin para mapatunayan yun. Kailangan niyang humarap sa dalaga at kailangan nilang makita ang isa't isa. Kung balak niyo po magpakita sa kanya, sa tingin ko po hindi magandang idea na ganyan ang itsura niyo. Napakunot ang noon ni Edward habang nakatingin kay Joe. "What do you mean?" "Hindi pa naman po natin siya kilala at ang mga tao sa lugar na to. Mas maganda po kung magpapakilala kayo bilang normal na tao lang. Susubukan lang po natin." Mas lalo namang napaisip si Edward sa sinabi niya. Kinabukasan, nagulat na lang si Edward nang ilatag ni Joe sa harapan niya ang mga damit na hindi mamahalin. Napakunot ang noon niya kay Joe at nagtatakang tumingin dito. "Para saan yan?" "Props, sir. Yan ang gagamitin natin kapag haharap na tayo kay Ma'am Joshua. Pero sa tingin ko, hindi bilang customer, kundi bilang tindero din sa palengke. Para mas lalo tayo mapalapit sa kanya, kung totoong may amnesia man siya." Hindi nakasagot si Edward sa sinabi ni Joe. Hindi niya alam na ganito mag-isip ang assistant. Pero tama naman to. Dahil hindi nila pwedeng biglain si Joshua. Dahil delikado pa. Paano naman tayo magtitinda sa palengke? Wala naman tayo paninda. "Huwag kang mag-alala, sir. May nakuha na akong pwesto sa palengke. May paninda na rin. Higit sa lahat, katabi lang to ng tindahan nila Ma'am Joshua." Nakangiting sagot ni Joe. Tumango na lamang si Edward. At hindi na nag-aksaya pa ng oras. Mabilis siyang pumunta ng banyo para magbihis. Ganon din ang ginawa ni Joe. Noong una, hindi komportable si Edward sa kanyang suot. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nagsuot ng damit na hindi mamahalin. Gustuhin man niya magreklamo, hindi niya magagawa dahil para sa taong mahal niya, kaya niya to ginagawa. "Saan mo ba nakuha tong damit na to?"
Inis na tanong ni Edward. So ukay-ukay po. Pero nilabahan ko na rin po yan kanina kaya malinis na yan. What is ukay-ukay? Taka niyang tanong kay Joe. Nag-isip siya sandali kung paano ipapaliwanag. Basta sir, yung mga murang damit na binibenta sa palengke. Baka kung saan mo lang to kinuha ah. Anyway, anong oras ba tayo pupunta sa palengke? I want to see her so badly. Medyo naiinis na tanong ni Edward. Ngayon na po sir, pero kapag nakita niyo po siya, huwag po kayo magpapahalata. Nakilala niyo siya. Kung may kailangan tayo sa kanya, huwag rin po kayo mag-i-English, lalo na sa harapan niya. Why? Ang hirap naman ata niyan. Sir, maganda na po nag-iingat tayo. Oo na, malis na tayo. Nang makasakay sila sa jeep, agad silang dumiretso sa palengke. Halos lahat na nadadaanan nila, napapatingin sa kanila. Lalong-lalo na kay Edward, dahil sa taglay nitong kagwapuhan. Bukod sa matangos niyang ilong at maputi niyang kutis, matangkad din ito. Sino yan? Ang gwapo naman. Yes! Tingnan mo ang pogi. Ang puti niya, mare. Ilan lang yan sa mga bulungang naririnig nila habang naglalakad papunta sa tindahan. Nagtatakang tumingin si Edward sa katabi nilang tindahan dahil sarado pa yon. Sir, buksan na po natin yung tindahan tapos ayusin na natin to. Tumango na lamang si Edward at sinunod ang sinasabi ni Joe. Mabuti na lang kahit papano, natutulungan siya ni Joe. Dahil kapag may hindi siya alam, agad siyang tinutulungan ng kanyang assistant. Ilang saglit pa, sunod-sunod na ang bumibili sa kanila. Mabuti na lang matalino si Edward at madaling niya makuha ang dapat gawin. Hindi rin naman nagtagal, nagbukas na rin sila Jasha. Nakatabi nila. Oh, Jasha, mukhang malalamangan ka ng bagong tindero sa kabila ah. Natatawang sambit na isang tindera kay Jasha habang nakatingin kay Edward na naghihiwa ng gulay. Po? Nagtatakang tanong naman ni Jasha bago itinaas ang pangharang ng kanilang tindahan. May bago kasing tindero dyan sa kabila oh. Yun oh. Napatingin naman si Jasha sa kabilang tindahan at doon, kitang-kita niya si Edward. Napangiti siya. Nang mapagtanto kung gaano kagwapo ang lalaki. Mabilis siyang pumasok sa kanilang tindahan at pumunta kay Harold para magtanong. Harold, anong pangalan ng bagong tindero sa kabila? Nakangiting tanong ni Jasha kay Harold. Ibang-iba ngayon ang ngiti ni Jasha kaya nagtaka ang binata. Ha? May bago nagtitinda? Takaring tanong ni Harold. Oo, ang pogi niya nga eh. Tapos, ang tangos pa ng ilong tas ang puti pa. Napakunot ang noon ni Harold at tumayo para silipin ang kabilang tindahan. Hindi pa man siya nakakalapit doon. Nang tuluyan ay parang naiinis na siya dahil sobrang daming babae ang bumibili sa kabilang tindahan. Doon, nakita niya si Edward na abala sa ginagawa at tama nga si Jasha dahil magandang lalaki si Edward. Mas pogi naman ako dyan. Seryosong sambit ni Harold. Sus, wala ka pa sa kalahati niyan no? Sambit naman ni Jasha, kaya inirapan siya ni Harold. Muling napatingin si Harold kay Edward bago siya bumalik sa kanyang ginagawa. Habang si Edward naman, palihim na lumilingon sa kabilang tindahan para pagmasdan si Jasha. Gustong-gusto niya na itong lapitan dahil kamukhang-kamukha ito ng kasintahan niya. Sir, kumalma po muna kayo. Baka po bigla niyo na lang siya sugurin ah. Natatawang paalala ni Joe. Yeah, alam ko naman ang gagawin ko. I just can't help staring at her. Ibang-iba si Jasha na minahal ko. Malungkot na sambit ni Edward. Napansin niya kasi ang pananamit nito. Lalo na ang kilos ito, malayong-malayo kay Jasha na kasintahan niya. Pero ang mukha at kutis, isa.
Susubukan ko pa makipagkaibigan sa kanila. Para kahit papaano mapalapit tayo. Suhestyon naman ni Joe. Tumango na lamang si Edward. At muling tumingin kay Joshua na nakatitig pala sa kanya. Mabilis namang umiwas ng tingin si Joshua dahil sa kahihiyan. Nakita niya kaya ako nakatitig sa kanya? Nakakahiya naman. Bulong niya sa sarili. Hoy, sino kausap mo? Wala. Sabi ko ang daming langaw. Ilagay mo na nga yung kalabasa sa likod. Pagdadahilan naman ni Joshua. Napailing na lamang si Harold bago siya sinunod sa utos nito. Hindi pa rin siya makapaniwala na may bagong gwapong lalaki na susulpot bigla sa kanilang lugar. Ngayon niya lang ito nakita. Pero parang nakuha agad nito ang kanyang atensyon. Sobrang pogi naman kasi talaga. Ay miss, pwede magtanong? Nakangiting bungad ni Joe sa harapan ng tindahan nila Joshua. Oy, kuya, ikaw ang bumili kahapon, di ba? Nakangiting tanong ni Joshua. Oo, tatanong ko lang sana kung may walis kayo eh. Pwede ba makahiram? Nakalimutan kasi namin bumili ng kasama ko eh. Bago lang kasi kami dito. Napapakamot naman sa batok si Joe habang nagsasalita. Meron po, dito sa likod. Mabilis namang lumabas si Joshua para kunin ang walis at inabot yun kay Joe. Salamat ako nga pala si Joe. Pagpapakilala ni Joe sa babae. Pinagmasdan niya itsura ni Joshua pero hindi naman nagbago ang ekspresyon nun. Joshua po, yung kasama niyo po, anong pangalan niya? Siya naman si Edward. Edward? Bulong ni Joshua. Akala mo nanalo sa loto dahil sa lawak ng ngiti habang nakatingin kay Edward. Sige, balik na ako sa tindahan. Salamat Balik ko na lang to pagkatapos. Sumilay ang ngiti sa labi ni Joe nang bumalik siya sa tindahan. Wala siyang balak sabihin kay Edward ang nalaman. Pero alam niyang may magandang pagkakataon para doon. Habang si Joshua naman, hindi matigil ang pagngiti dahil nalaman niya ang pangalan ni Edward. Para bang nasa ulap siya at nakalutang dahil sa sayang kanyang nararamdaman. Nung gabi na, masayang umuwi si Joshua sa kanila. Hindi pa rin matanggal ang ngiti sa labi habang tuluyan siyang makapasok sa kanilang bahay. Ang saya mo ata, marami ka bang benta? Nakangiting salubong sa kanya ni Nanay Beth na naghahain ng kanilang hapunan. Opo, bukod sa marami akong benta, meron din po ako nakitang pogi sa palengke. Kinikilig na kwento ni Joshua bago umupo sa upuan. Nako, umiibig na pala si Joshua ko. Nakangitiring sambit ni Nanay Beth. Nay, kung makikita niyo po siya, siguradong hahanga din kayo. Maputi, matangos ang ilong, tapos yung katawan niya po, lalaki ng muscles, na sobrang pogi niya po talaga. Kwento muli ni Joshua. Natawa na lang si Nanay Beth dahil ngayon niya lang nakita na ganito kasaya ang dalaga. Ano bang pangalan yan? Nakangiting tanong ni Nanay Beth. Na sinasakyan na lang ang pagpapantasya ng dalaga. Edward daw po. Sabi nung kasamahan niya sa tindahan. Tindahan? Nagtitinda din siya? Opo, Nay. Doon nga lang po sa katabi natin eh. Gusto ko po tuloy maagang gumising para maaga ko siyang makita. Nakangiti namang sagot ni Joshua. Napailing na lang si Nanay Beth at nagsimula na silang kumain. Pero si Joshua, hindi pa rin tumitigil sa pagkukwento tungkol kay Edward. Kinabukasan, ganon muli ang sitwasyon ni Edward at Joshua. Pareho silang maagang gumigising at pumupunta ng palengke para maagang magbukas ng tindahan. Magkasabay pa silang nagbukas noon. Hi! Nakangiting bati ni Joshua kay Edward. Bahagyang nagulat ang binata dahil sa pagpansin sa kanya ni Joshua. Dahil hindi alam ni Edward kung anong sasabihin niya kay Joshua, ngumiti na lang siya dito at sumeryoso muli ang kanyang itsura bago pumasok ng tindahan. Bumalik naman sa alaala ni Edward kung paano sila nagkakilala ni Joshua. May gusto rin si Joshua kay Edward.
Kaya ito ang naisip niyang hilahin para ipakilalang girlfriend niya sa kanyang mga magulang. Napailing na lang si Edward habang nakangiti at muling pinagmasdan ng babae. Nag-iisip siya kung paano niya ito kakausapin. Kaya lumabas siya ng tindahan at pinuntahan si Jasha na nasa labas. "Hi." Kinakabahang bati ni Edward sa babae. Bahagyang nagulat si Jasha kay Edward, pero mabilis din siyang umayos ng tayo at humarap sa lalaki. Edward nga pala. Inilahad ni Edward ang kanyang kamay sa harapan ni Jasha. "Jasha." Nakangiting sambit na babae at halatang kinikilig. Dahan-dahan niyang tinanggap ang kamay ni Edward at nagulat siya dahil sobrang lambot nun. "Matagal ka na dito?" Tanong ni Edward. "Medyo. Tinutulungan ko kasi si nanay." "May free time ka ba mamaya? Labas tayo?" "Ha?" Naguguluhang tanong ni Jasha dahil hindi niya inaasahan na yayayain siya ni Edward lumabas. "Niyayaya mo ba ako mag-date?" Gulat na tanong ni Jasha. "Parang gano'n na nga. Pwede ba? Wala ba magagalit?" "Oo naman. Pwedeng-pwede." Mabilis na sagot ni Jasha na may kasama pang pagtango. Natawa na lang si Edward dahil sa reaksyon niya. Namimiss niya na talaga ang girlfriend niya. Kaya kahit di pa siya sigurado kung si Jasha nga itong kaharap niya, wala na siyang pakialam. Nang matapos sila sa pag-uusap, muli silang bumalik sa kanilang trabaho. Pero ang kanilang mga isip, naglalayag sa kung ano ba ang kanilang pwedeng gawin mamaya kapag magkasama na ulit sila. "Sir, may tawag po galing kumpanya." Napakunot naman ang noo ni Edward sa sinabi ni Joe. "Ano daw nangyayari?" "Parang may problema po ata. Ikaw ang gusto makausap eh." "Okay. Let me talk to her." Sagot na lamang ni Edward. Nang sumapit na ang gabi, excited si Jasha na magsara ng tindahan. Hinihintay na din naman siya ni Edward sa labas, kaya nakangiti niya itong sinalubong. "Saan ba magandang pumunta ngayon?" "Maganda ngayon sa plaza. Fiesta ngayon dito sa atin, kaya maraming rides at pagkain ngayon doon." Excited, nasagot ni Jasha. Tumango na lamang si Edward at nagsimula na silang maglakad. Ito na yung pagkakataon na hinihintay niya. Gusto niyang malaman ang buong pagkatao ni Jasha. Habang naglalakad silang dalawa, halatang nagkakailangan pa. Wala ni isang nangahas na magsalita sa kanila dahil nahihiya sila sa isa't isa. "Gaano ka nakatagal dito?" Panimula ni Edward. "Di ko maalala kung gaano na ako katagal eh. Ikaw ba?" "Bago lang ako dito." Sagot naman ni Edward. Bakit ka nga pala nandito kung bago ka lang?" "Actually, alam ko naman bago ka lang, ngayon lang kasi kita nakita eh. Tas mukhang hindi ka taga rito. Sobrang puti at pogi mo." Kunot noong sambit ni Jasha. Napaiwas siya agad ng tingin kay Edward dahil sa kanyang sinabi. Kinakabahan siya dahil baka mahalata ni Edward na may gusto siya dito. "Pogi pala ako sa paningin mo?" Natatawang tanong ni Edward. Mabilis na naglakad si Jasha at iniwan si Edward sa likuran. Nahampas niya ang sariling noo sa kahihiyang ginawa niya. "Wait, Jasha, may ibibigay pala ako sa'yo." "Ano yun?" Tanong ni Jasha nang nasa harapan niya na si Edward. May kinuha si Edward sa kanyang bulsa at pinakita yun sa babae. Napakunot naman ang noo ni Jasha nang makita niya ang pendant ng kwintas. Isa yung heart shape, pero may diamond sa gitna na kulay pink. Napahawak siya sa kanyang ulo nang bigla na lamang siyang makaramdam ng sakit doon at may maaninag sa kanyang sistema na hindi niya alam at hindi niya maintindihan kung ano. Parang nasisirang TV ang kanyang isip. May mga hindi malinaw na alaala na bigla-biglang sumusulpot sa kanyang isipan. "Jasha? Sorry ha, biglang sumakit yung ulo ko eh." Sagot naman ni Jasha dahil hindi pa rin yung nawawala. "Umuwi ka na lang muna, ihahatid na kita."
Tumango naman si Joshua at inalalayan siya ni Edward na sumakay ng tricycle pa uwi. Nakahawak pa rin si Joshua sa kanyang ulo dahil pinipilit niyang alalahanin at buuin ang mga senaryo sa kanyang isipan. Nang makarating sila sa bahay nila Joshua, agad siyang sinalubong ni Nanay Beth na nag-aalala. Tinulungan ni Edward na ipasok sa loob ng bahay ang dalaga para makapagpahinga. Joshua, mauna na ako. Iiwan ko na lang ito regalo ko sa'yo. Next time na lang tayo lumabas ulit kapag magaling ka na. Nakangiting sambit ni Edward bago yumuko sa kanya at muling nagpaalam kay Nanay Beth. Nang makaalis si Edward, saka naman nagsalita si Nanay Beth. Alalang-alala siya kay Joshua. Hindi pa rin tumitigil ang sakit ng ulo nito. Hindi lang kasi ito isang beses nangyari. Maraming beses na. Baka sa sobrang pagod lang tunay. Magpapahinga po muna ako. Napahinga ng malalim si Nanay Beth dahil nakokonsensya na siya. Baka nga dahil sa pagod, kaya palaging sumasakit ang ulo nito. Nang makalabas sa kanyang kwarto si Nanay Beth, agad namang kinuha ni Joshua ang regalo ni Edward sa kanya. Pinagmasdan niya yung maigi at inalala ang nakita niya kanina. Babe, happy anniversary! Masayang bungad ni Joshua kay Edward nang pumasok siya sa bahay nito. Napangiti naman si Edward at parang nawala lahat ng pagod niya mula sa opisina. Mabilis tumakbo ang babae at niyakap siya ng mahigpit. Kasunod ay matamis siya nitong hinalikan sa labi. Happy anniversary. May regalo ako sa'yo. Nakangiting humiwalay si Joshua sa kanya at tumakbo papunta sa sofa. Kinuha ni Joshua doon ang isang maliit na box at ganun din ang ginawa ni Edward. May kinuha din to maliit na box. What's that? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Don't spend too much money for me. Ako dapat ang gumagawa nun sa'yo. Ano ka ba? Minsan na nga lang ako magbigay ng gift sa'yo. Sobra-sobra na yung binibigay mo sa akin. And this is not expensive than you think. Doon, bumungad sa kanilang dalawang couple necklace na parehong heart-shape na may diamond sa gitna. Ang isang diamond ay kulay blue na medyo malaki sa isang heart na kulay pink. Ang cute, diba? Napangiti naman si Edward sa reaksyon ni Joshua. Kinuha ni Joshua yung blue necklace at sinuot yun kay Edward. Si Edward naman kinuha ang kwintas na kulay pink at isinuot kay Joshua. Napakunot na lang ng noo si Joshua sa kanyang naalala. Hindi siya pwedeng magkamali. Si Edward ang nakita niya sa alaalang yon. Napailing-iling siya at nagtataka siya sa kanyang sarili. Kinabukasan, parang walang nangyari. Masigla pa rin gumising si Joshua para magtinda sa palengke kasama si Harold at ang kanyang ina. Masaya niya pa rin binabati ang mga taong nadadaanan niya. Sa sandaling andito siya sa lugar na to, parang nagustuhan niya ng manirahan dito. Pero alam niya sa kanyang sarili na hindi ito ang buhay niya. Joshua, pwede ka na bumamaya? Nakangiting bungad ni Edward na makarating siya sa kanilang tindahan. Pinagmasdan niya si Edward. Tinatanong niya sa sarili kung bakit may alaala siya ng lalaki. Imposible namang sa ibang alaala niya yung nakita dahil kitang-kita din niya ang sarili. Ibang-iba nga lang ang pamumuhay nito sa pamumuhay niya ngayon. Pag-iisipan ko, marami pa kasi kaming gagawin ni nanay mamaya eh. Pagdadahilan niya. Napasimangot naman si Edward na tanging si Joshua lang ang nakakita. Ang pangit mo? Ayusin mo nga yung mukha mo. Natatawang sambit ni Joshua, kaya bahagyang nagulat si Edward. Sandaling bumalik sa kanyang isipan si Joshua na ganon din ang sinasabi kapag nakikita siya nakasimangot. Napatingin si Edward sa kwintas sa suot ni Joshua. Napahawak naman siya sa kanyang dibdib dahil nakatago doon ang isang kwintas na binigay sa kanya ng dalaga noon. Napabuntong hininga na lamang siya bago nagpaalam. Nababagot na siya.
dahil wala pa rin siyang nalalaman kay Joshua. Hindi niya pa rin masabi kung si Joshua ba itong kaharap niya o hindi. Sabik na siyang muling mayakap ang mahal niya. Nangungulila na siya sa mga halik ni Joshua pero wala siyang magawa. Bandang tanghali ng araw ding yun, may mga kalalakihang dumating sa tindahan ni Joshua. Masaya ang mga ito. Nabinati na karaniwan niyang ginagawa. Pero si Edward hindi makampante. Kaya ang kanyang mga mata hindi maalis sa babae. May alak ba kayo dito, miss? Natatawang tanong ng isang lalaki. Halata sa boses nito ang pagkalasing. Wala po eh. Magalang pero kinakabahang sagot ni Joshua. Ganda mo naman, miss. Anong pangalan mo? Nakangisi namang tanong ng isa at kumuha ng mansanas na nakalagay sa estante ng tindahan ni Joshua. Napakunot naman ang noo si Edward habang nakatingin sa mga ito. Nararamdaman niya kasing may hindi magandang nangyayari. Joshua po. Kabadong sagot ng dalaga. Hindi niya rin maiwasang manginig dahil natatakot na siya sa mga lalaking to. Wala rin naman doon si Harold para protektahan siya. Kasing bango ka rin ba naman sana sa to? Tanong ng isang lalaki. Nagpanting ang tenga ni Edward at mabilis na lumabas ng kanyang tindahan. Hoy! Tawag ni Edward sa lalaking may hawak ng mansanas. Napatingin sila kay Edward at nagseryoso ang mga itsura. Bastos kayo ah! Dagdag ni Edward, kaya lalong nag-init ang ulo ng mga lalaki. Sino ka ba ha? Ba't ka ba nangingialam? Yabang mo ah! Hindi naman nagpakita ng kahit anong reaksyon si Edward, pero ang kanyang mga mata nakatitig sa mga ito. Si Joshua naman, kinakabahan sa pwedeng mangyari. May kung anong tumulak kay Joshua para lumabas ng tindahan. Pinuntahan si Edward sa labas para pigilan ito makapag-away. Kabago-bago mo dito, ganyan ka na kumasta? Di mo ba ako kilala ha? Nakangising tanong ng lalaki at mas lalong lumapit kay Edward. Amoy na amoy ni Edward ang alak sa bibig ng mga ito. Hindi lang sila tatlo, kundi 5 sila ngayon nakaharap kay Edward. Ang ilan pa malalaki ang katawan. Edward? Mahinang tawag ni Joshua sa kanyang likuran. Hinawakan nito ang braso ni Edward para paalisin. Pero si Edward ayaw magpapigil. Anong gusto mo? Suntukan? Boss, mahina yan. Tingnan mo nga yung katawan, no? Walang-wala sa katawan mo. Sa sobrang galit ni Edward, mabilis nitong sinapak ang lalaki sa kanyang harapan. Pero hindi man lang ito natumba, kaya galit itong napatingin kay Edward. Napasinghap si Joshua dahil sa gulat. Mas lalo tuloy siyang kinakabahan. Hina mo naman. Pang-aasar nito kay Edward at mabilis na gumanti ng suntok. Mabuti na lang dahil mabilis yung naiwasan ng binata. Pero mabilis din niyang sinuntok ang lalaki sa tiyan at sa pagkakataong yun nasaktan ito. Nang dahil doon, nainis sa mga kasamahan nito at sinugod si Edward. At nagkaroon na ng gulo. Sunod-sunod na sinuntok ni Edward ang mga lalaking sumusugod sa kanya para suntukin siya at sipain. Umiilag naman siya. Pero dahil nga marami ang mga ito, at isa lang siya, hindi niya nabantayan ang kanyang likuran at isang hampas ng kung anong bagay sa kanyang likuran na naging dahilan para mapaupo siya sa sahig. Gulat na napasigaw si Joshua. Umiiyak na ito at hindi alam ang gagawin. Sa sobrang pagkataranta niya, mabilis niyang kinuha ang 2x2 sa gilid at hinampas yun sa lalaking humampas din kay Edward. Kaya nawalan to ng malay. Agad namang nabitawan ni Joshua ang kahoy na kanyang ginamit nang makita niyang hindi na gumagalaw ang lalaking pinalo niya. Gulat din si Edward sa ginawa nito. Pero mabilis na tumayo para protektahan si Joshua dahil mukhang gaganti ang kasamahan nito. At hindi nga nagkamali si Edward. Muling umiwas si Joshua. Pero doon, bigla na lamang namalayan niya na may lalaking nasa likuran niya at pinalo ang kanyang likuran. Unti-unting nagdilim ang paningin ni Joshua dahil sa nangyari. Nakita yun ni Edward, kaya mabilis siyang lumapit sa dalaga
na ngayon wala nang malay. Mabuti na lang dumating si Harold at Joe para tulungan silang kalabanin ng mga tao. Nataranta naman si Edward dahil hindi na kumikibo si Joshua. Mabilis silang tumayo at buhat-buhat si Joshua para itakbo sa ospital. Kabadong-kabado sila. "Kuya, pakibilisan po please." Pakiusap ni Edward sa driver. At konti na lang, iiyak na siya. Nang makarating sila ng ospital, agad namang inasikaso doon ang dalaga. Hindi siya mapakali sa labas ng emergency room. Habang si Joshua naman, unti-unti nang bumabalik ang mga nawawalang alaala. At lahat ng kanyang tanong, meron ng kasagutan. "Joshua!" Sigaw ng kanyang kaibigan na si Cherry. Habang hinahabol si Joshua papasok ng kumpanya ni Edward. "Ano ba? Gusto mo ako pigilan? Bakit? Kukonsintihin mo yung ginawa ni Edward?" "Kumalma ka muna kasi." Hinihingal na sambit ni Cherry. "Kumalma? Paano ako kakalma, Cherry? Kung yung fiancé ko may kayakap na ibang babae." "Hindi mo pa nga alam kung ba't niya niyakap eh. Tanungin mo muna kaya." "Kailangan ko bang alamin kung ba't niya niyakap yung babae? Pangiti-ngiti pa siya." "Kumalma ka nga." Naiinis talaga ako. Gusto ko silang pag-umpugin. Napatampal na lamang si Cherry sa kanyang noo dahil hindi niya alam kung paano pakakalmahin si Joshua. Naiintindihan niya naman ang galit nito. Pero kasi, hindi pa nila nalalaman ang side ni Edward kaya naguguluhan pa siya. Hindi na namalaya ni Cherry na nakaalis na sa kanyang harapan si Joshua. Dire-diretso itong naglakad papasok ng kumpanya. At hindi na nagpapigil pa. "Nasaan ang amo mo? Ha?" Masungit na tanong niya kay Joe. "Nasa loob po, Ma'am Joshua." "Good. Sabihin mo sa kanya nandito ako sa labas sa opisina niya and I want to talk to him as soon as possible." Hindi na mapakali si Joshua sa labas sa opisina. Gusto niya na talagang kumprontahin si Edward pero alam niya sa sariling nanghihina siya kapag kaharap to. "Pasok na daw po kayo, Ma'am Joshua." At hindi niya nga ito nagawang kumprontahin. Kaya sinabi niya na lang na makikipaghiwalay siya. Pero hindi pumayag si Edward. Kaya nauwi ang kanilang usapan sa isang matamis na halikan. Ito ang ayaw na ayaw ni Joshua. Dahil hindi niya magawa magalit kay Edward. Dahil mahal na mahal niya ang lalaki. "What? Hindi ako babaero, Joshua. Para yumakap na ibang babae, that's my cousin." Paliwanag naman ni Edward at medyo natatawa pa. Inirapan lang siya ni Joshua dahil nagkamali siya ng akala. "Joshua, huwag ka na kasing umalis. Alam mo namang hindi papayag si Edward sa gagawin mo." Pagpipigil ng kanyang kaibigan. "Sis, babalik naman ako. 3 days lang ako doon. Gusto ko lang magbakasyon." "Oo nga, pero dapat sabihin mo kay Edward." Pamimilit pa nito. "Sinabi ko na, pero ayaw niya makipaghiwalay sa akin eh. Ba't ba kasi gusto mo makipaghiwalay sa kanya?" Naiinis na tanong ni Cherry. "Ayoko na. Pagod na ako sa relasyon namin. Lagi na lang siyang busy sa kumpanya nila. Hindi man lang nagkakaroon ng time sa akin." "Diyos ko naman. E di paliwanag mo sa kanya. 5 taon na kayo, tapos ngayon ka pa aarte ng ganyan. Anong gusto mong gawin ko? Gusto ko lang naman siyang kasama mamasyal eh. O edi sabihin mo sa kanya, ayaw nga niyang sumama." "Hindi mo pa nga natatanong eh." Basta, aalis ako sa ayaw at sa gusto niyo." Wala na nga nagawa pa si Cherry sa desisyon ng kanyang kaibigan. Dahil may nabili na rin naman itong tiket paalis ng bansa. Wala namang idea si Edward sa naging desisyon ni Joshua. Hindi niya alam na aalis ito nang hindi nagpapaalam sa kanya. Isang malungkot na balita ang sumalubong sa atin ngayong umaga. Ang eroplano na may numerong 737-800 at may flight number na 9807 ay bumagsak sa karagatan at ilang mga pasahero ang nakumpirmang patay. Ang mga otoridad ay patuloy na nagsasagawa ng search and rescue operation. Ngunit, limitado lamang ang bilang ng mga nakaligtas. Marami sa mga pasahero ang hindi pa rin natagpuan.
Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin natagpuan ang mga bangkay ng ilang pasahero. Hindi pa rin malinaw kung buhay pa ba ang mga ito o hindi na. Patuloy na nagdarasal ang pamilya ng mga nawawala para sa kanilang kaligtasan. Inaalam pa rin ng investigador ang dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Jackie San Jose, nagbabalita. Muli na namang nag-echo sa pandinig ni Edward ang balita sa TV nang malaman niyang bumagsak ang eroplanong sinasakyan ni Jasha. Habang nakaupo siya sa labas ng emergency room at naghihintay na lumabas ang doktor mula sa loob. Napahilamos si Edward gamit ang dalawang palad niya. Hindi niya na alam kung anong gagawin. Gusto niya nang sumuko, pero ang puso niya ayaw pa rin dahil gustong-gusto pa nitong hanapin si Jasha. Ilang saglit lang, lumabas na ang doktor mula sa emergency room. Mabilis namang napatayo si Edward. Okay na ang pasyente. Kailangan lang magpahinga dahil sa matinding tama nito sa ulo. Salamat po. Maya-maya pa inilabas na si Jasha sa emergency room. Dinala na siya sa isang private room kagaya ng request ni Edward. Hindi niya ito iniwan hanggat di dumarating ang kanyang nanay. Gumising ka na please. Naiiyak na sambit ni Edward habang nakahawak ang kamay sa kamay ni Jasha. Kahit hindi ikaw si Jasha, gumising ka. Hindi ko siya naprotektahan. Hindi ko man na siya makita ngayon. Hindi ko rin alam kung buhay pa ba siya o patay na. Kaya gumising ka na dyan. Ilang minuto ang nakalipas, dumating na si Nanay Beth at si Harold. Lumayo ng konti si Edward sa kanila habang si Nanay Beth nag-aalala ng sobra kay Jasha. Ano bang nangyari? Binabastos po kasi siya sa palengke kanina. Binastos si Jasha? Gulat na tanong ni Nanay Beth. Naabutan ko po kanina si Edward na nakikipag-away sa palengke. Hindi na lamang nagsalita si Nanay Beth. Inayos ang pagkakahiga ni Jasha at hindi na ito umalis sa tabi ni Jasha hanggang dumilim. Nay, uwi po muna ako. Babalik ako bukas para maghatid ng pagkain. Pagpapaalam ni Harold kay Nanay Beth. Ganon din ang ginawa ni Harold kay Edward na hindi rin umalis ng kwarto kung saan nagpapahinga si Jasha. Nang makaalis si Harold, naging tahimik ang buong silid. Hindi kayang kausapin ni Edward si Nanay Beth dahil kapag nagtanong ito at may malaman siya, hindi niya kayang tanggapin. Edward, hindi ba? Tanong ni Nanay Beth, pero hindi pa rin nakaharap si Edward. Opo. Gaano mo kakilala ang anak ko? Alam ko may alam ka sa tunay na pagkatao ni Jasha. Ano pong ibig niyo sabihin? Kinakabahang tanong ni Edward. Hindi ko tunay na anak si Jasha. Nagkaroon siya ng amnesia. Kaya nandito siya ngayon sa poder ko. Alam kong hindi ka lang tindero sa palengke. Sa itsura mo halatang mayaman ka. Alam kong darating ang araw na may maghahanap sa kanya. At hindi nga ako nagkamali dahil dumating ka. Fiancé ko po si Jasha. Nakayukong sagot ni Edward. Bahagyang natawa naman si Nanay Beth at tumingin sa lalaki. Akalain mo yun? Fiancé ka pala niya. Pero nung una kanya makita sa palengke, gustong-gusto ka niya. Hindi pa siya nakakaalala. Pero gusto ko na siyang ibalik sa inyo. Alam kong hindi siya sanay sa buhay na ganito. Dahil nung dumating siya dito, puro mamahalin na suot niya. Napangiti si Nanay Beth at muling tumingin kay Jasha. Hindi ko po alam kung paano ipapaliwanag sa kanya. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa kanya lahat. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa mata ni Edward. Hindi mo kailangan ipaliwanag sa kanya. Dahil alam kong unti-unti nang bumabalik ang alaala niya simula nang dumating ka. Hindi nakapagsalita si Edward, pero nabuhayan siya ng loob dahil muli niya na makakasama si Jasha. Alam mo bang binago ni Jasha ang buhay ko? Binigyan niya ulit ako ng magandang buhay. Yung mundo kong madilim noon, binigyan niya ng kulay. Kahit na Jasha lang ang kanyang naaalala sa pangalan niya, hindi naging hadlang yun
para maging masayahing babae siya. Pagkukwento ni Nanay Beth. Salamat po sa pag-aalaga sa kanya. Salamat po na marami. Pinunasan ni Edward ang luha sa kanyang muka at malaking ngumiti kay Nanay Beth. Salamat din sa'yo. Alagaan mo mabuti si Joshua, ha? Huwag mong hahayaang mawala sa kanyang labi ang ngiti. Kinabukasan, nagising si Joshua na maingay ang kanyang paligid. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata at bumungad sa kanya ang umiiyak na si Edward. Edward? Kunot noong sambit niya dito. Edward. Maya-maya, umiyak na siya. Shh, it's okay. Bulong ni Edward kay Joshua. I'm sorry. Sorry for what? Mabilis niyakap si Joshua ng lalaki. Sorry. Naalala ko na lahat. Umiiyak niyang sambit sa lalaki. Tumulo naman ang luha ni Edward. Ang kanyang puso, sunod-sunod na tumibok ng mabilis sa sinabi ni Joshua. Niyakap siya ng mahigpit na babae. Thank you. Thank you kasi buhay ka. Nang makalabas si Joshua sa ospital, agad siyang umuwi sa bahay na tinutuluyan niya sa taong nag-alaga sa kanya, kay Nanay Beth. Pagpasok niya sa bahay, nagtataka siya dahil sobrang linis nun. Tahimik na rin at parang walang taong nakatira. Nasaan si Nanay Beth? Nagtatakang tanong ni Joshua sa kanyang sarili. Baka nasa palengke, puntahan natin? Tumango naman si Edward. Ibang-iba na ngayon si Joshua at Edward. Hindi na kailangan magbihis ng mumurahing damit. Hindi na kailangan magpanggap. Habang si Joshua naman, pangmayaman na rin ang suot. Hinahanap nila ngayon si Nanay Beth para magpaalam. Pero nang makita nila ang parte ng palengke, kung saan araw ng pwesto, wala doon si Nanay Beth. Lalong nagtaka si Joshua, kaya pinuntahan niya si Harold. Hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Umiling naman si Joshua bilang tugon. Umalis na siya noong nakaraang araw. Di ko nga alam kung saan siya pupunta eh. Basta sabi niya mag-iingat ka daw. Nakangiting sambit muli ni Harold. Thank you nga pala ha. Saad ni Joshua at niyakap si Harold. Matapos magpaalam ni Joshua sa mga tao na nakilala niya sa lugar na yon, bumalik na rin silang dalawa sa Maynila kasama si Joe. Ilang buwan na nakalipas, nagdesisyon na sila magpakasal. At hindi rin nagtagal, biniyayaan sila ng dalawang anak na mas lalong nagbigay buhay sa kanilang pagsasama. At alam nilang marami mang pagsubok ang kanilang pagdaanan. Alam nilang kapag kasama nila ang isa't isa, mananaig ang kanilang pagmamahal. At habang buhay nilang pipiliin ang isa't isa, hanggang sa maubusan sila ng hininga. The